So here are the given data po, no? So ito po ay ungroup data kasi hindi po siya naka-arrange into table po. Yan, so and halo-halo siya. Yan, so hindi rin po siya naka-arrange from descending and ascending. But in the Excel naman po is hindi naman na po siya nagmamatter kasi kapag nailagay na po natin yung formula ay mag-automatic na po siyang lalabas, no? Or lalabas yung sagot. Yan. So we are going to find the mean, median, and mode po dito sa mga given data. And so at first po, no, let's find the mean. So ibig sabihin po ng mean is the average, no? So in getting the mean, we are just simply type equals and then average. Type po natin average. And so open parenthesis and then drag down po natin hanggang makuha lahat ng datas. Ayan, okay po. So next is close parenthesis and then enter. Ayan po. So nakuha po natin sa mean is 91.19. And so 2 decimal points po tayo, and if 4 decimal points, ayan po ilalabas. Since 2 decimal points, so 91.19. Okay, next po is the median, no? So pag sinabi po natin median, this is the midpoint po ng mga given data natin, yung nasa gitna. And so in finding or getting the median, we are just simply type equals again, and then type median, open parenthesis, and then drag down po ulit hanggang makuha lahat ng data. Okay, alright. So close parenthesis and enter. And so ito po yung midpoint ng lahat ng datas po nito, which is 92. So in median po, kapag manual calculation is i-arrange pa natin from descending to ascending or ascending to descending. So in this case, since Excel naman po siya, no need to arrange the datas po, no? So lastly is the mode, no? In finding the mode po, we are just simply, again, type equals and then mode. Yan, so kunin po natin yung single mode. Kung alin po yung may pinaka maraming beses na inulit dito sa mga given data, yun po yung kunin natin. Single, and then open parenthesis. Drag down po natin ulit hanggang makuha natin dito. I-close. And that's it. No, nakuha na natin. So, ang mode po natin or ang may pinakamaraming beses na naulit na data here is 92. Sige, kabilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no? So, makikita po natin agad kasi ilang beses siyang naulit. Kahit di na po natin bilangin. Ayan po. So, we're done getting the mean median mode from the ungroup data. So, now we are going to find the mean median mode of this group data naman po. So, first po ay si mean. So, in getting the mean, we have the formula which is the x bar is equal to summation of fx over n. And so, we have here, given na po yung intervals po natin as well as the frequencies, no? So, first po, let's get the class mark or the xm, no? So, si class mark po, ito po yung midpoint for each intervals. Yan. So, simulan po natin dito sa upper boundaries, no? So, we have equals si lower limit po. Okay, si lower limit po ay ipa-plus natin kay upper limit. Lagyan po natin ng open and close parenthesis. I-divide po natin siya sa 2. So, we got 177. Ita-drag down po natin para makuha lahat ng sagot. Okay, so makuha na po natin. Next po kay class mark ay yung product ni frequency and the class mark. So, we have fxm or frequency times or multiply by class mark. So, equals frequency to, huwag na po tayo maglagay ng open and close parenthesis para mabilis. And the class mark. Yan. So, multiply lang po natin. Drag down. Okay, next po dyan is, kunin natin si summation ni frequency. Okay, so summation or sum, open parenthesis, is equals to, yan. So, we got 80. So, i-drag to the right lang po natin para makuha yung summation nitong product. Okay, delete po natin to. And then, lakihan po natin kasi hindi siya mag-cash. Okay, so we got 12,540 as the summation of the product of the frequency and the class mark. So, ngayon po, para makuha natin si mean, we just simply, okay, divide po natin si total frequency of the product na ito equals 12 over summation of fx. So, we got 156.75. Ito po yung mean natin, 2 decimal point. Okay, so done na po tayo kay mean. Ngayon naman tayo kay median po tayo. So, si median po ay may formula. So, ang formula po niya is median is equals to L plus the quantity n over 2 minus CF over F sub m close quantity times I, where L is the lower boundary po of the median class. And then the n over 2 is the sum of the frequency or the summation of frequency divided by 2. No? So, CF is the cumulative frequency before the midpoint or median midpoint. No? So, F sub m naman is the frequency of the midpoint po. And then the I is the interval or the width. No? So, first po, hindi na po natin kailangan itong si class mark and then si product ni frequency and the class mark. Okay, so, i-block ko na lang po siya para hindi na ma-delete dito. Ito. So, ngayon naman po ay kukunin natin si median. So, nabanggit ko na kanina yung formula. So, we have, iuuna ko na po si n over 2. After po na ay si lower boundaries, si cumulative frequency, and then the frequency and the interval or width. No? So, una po, ayan, kunin natin si summation of frequency. So, nakuha ko na po siya kanina dahil ginamit ko lang po yung same Excel. No? Ganito po siya kinuha ulit. Equals sum. Okay, close, open parenthesis pala. Ay, close parenthesis po. And then equals. So, si n over 2, si n po is the summation of frequency equals okay, 80 divided by 2. So, ang nakuha po natin is si 40. So, bago po tayo mag-proceed sa mga susunod na procedure is kunin muna natin si cumulative frequency. Okay, so in getting the cumulative frequency, tingin po tayo kay frequency. So, si 2, copy lang natin si 2. And then, sa next cell po is ipa-plus na natin. Ito po si 2, ito si 2, kay 17. Okay, is equals to 2 plus 17.
Okay, drag natin po pataas. Okay, so nagtali po. Ganyan, cumulative frequency. And 80 dito, and summation is 80 din. Okay po, no? So ngayon, pwede na natin kunin si middle point. Okay, so ang middle point po natin, since 40, ang ating n/2, ang malapit po dito ay si, ito po, lagyan natin ng highlight. Okay, ito pong si 54, no? So si 54, ito pong 155 to 159 ang ating midpoint. Ito po ang ating midpoint. Ngayon, si lower boundary po, para makuha natin siya, we just simply look kung ano po ba yung class interval na kung saan is before po doon sa ating midpoint. So meron tayong 154 bago mag 155 to 159. So, paano po natin siya kukunin? Si 154, ganito lang po mas mabilis, plus 0.5, sorry, 0.5. Lagyan po natin dito ng equals, and then makukuha natin si 154.5. So next, si CF po natin before, cumulative frequency before the midpoint is, okay, cumulative frequency, ito po siya, before the midpoint is 33. Okay, next, the frequency of the midpoint is 21. And then, the H na lang po yung ilalagay ko dito. Ano po to, yung mid po niya, mid. So, ang mid po, para makuha natin to, is tingin tayo sa intervals po. No? So, yung pinaka-lower boundaries, which is the 140, and next to the lower boundary is 145. Ipag-minus or subtract lang po natin siya. 145, okay, so 145 minus or subtract 40 is equals to 5. Okay, ngayon, pumunta na po tayo sa formula. Since nakuha na natin siya, ay delete po natin ito para hindi nakakalito. So, next is, sa formula na po niya tayo pumunta. Okay, for the formula, we have lower boundaries, which is 154.5. Okay, equals 154.5 plus, open parenthesis, si n/2, i-minus po natin siya si cumulative frequency before the midpoint, close parenthesis, and then multiply po natin siya kay width. Okay, multiply po natin kay width, and then over, or divided by frequency. So we got 156 points, so dapat po ay 2 decimal point lamang, 2 decimal points. So our median is 156.17. Lakahan ko naman po. Okay, so ngayon naman po ay kukunin natin yung quantity no, dito sa ating given data. So first po, let's define, or let's find or know the formula. We have mode is equals to n, is equals to n again, plus the quantity f1 minus f0 over 2f1 minus f0 minus f2 close quantity times width. So ito po yung symbol natin h. No? Yan. So pwede po natin magamit yung mga sinubstitute natin kanina sa median o yung mga nakuha po natin na sagot sa median. No? Kasi halos yun lang din naman yung gamitin natin. So magkakaroon lang tayo ng frequency before and after dun sa midpoint. Okay. Sige po. Kunin natin isa-isa. F1. Okay, 0 muna. F0. F1. And then F2. Okay. So in finding this, itong mga formula natin ito, o yung pagsasubstitutean po natin, is, ang ibig sabihin po ng F is the frequency. Okay. Si F1 po stands for the frequency located at the midpoint no, of the given data. So we have midpoint which is 21. So F0 is before. So the before is 14. Ito siya. 14. And then, the next one is after. So, after po ni 21 na nandito sa table natin is 11. Okay. So, ngayon, nakuha na po natin. Let's substitute. Pag nag-substitute po tayo, lalagay po natin is equals. No? So, si lower boundaries, gagamitin ulit natin siya. So, ang value natin is 154.5. So, ngayon, ay plus. So, addition po or plus. Addition sign pala. Dalawang open parenthesis. Okay, so, dalawang open parenthesis. And then, si F1. So, si F1 po natin is si 21. And then, after po ni F1, i-minus po natin siya kay F0. Si F0 po natin is 14. Okay, afterwards po yan, ay magpo-close parenthesis na po tayo. And then over, open parenthesis po ulit, 2. Okay, 2. I-multiply po natin siya, multiplication sign, kay F1, which is 21. And then, minus, or subtract natin kay F0, which is 14. And then, isasubtract po natin ulit din siya kay F2, which is 11. So, ngayon, ay close parenthesis, saka po, and then multiply naman, multiply sign. Okay, multiply po natin siya kay h. So, ang h po natin or the width is 5. Okay, so the answer is okay, 156.9, 2 decimals po. Okay, so 156.56. So, ito po yung mode po natin.